Promise, kayang-kaya ko yan dalhin, yung role na yan. Sana ako yung gumanap. Gusto ko ako yung gumanap. Kumbaga random people eh, random people. Random people ako na akusado. Talagang pag ako nakuha talaga dito na magiging ano ato kliyente ni Jaja, gagalingan ko, boss. Yo guys, for today's video is gawa tayo ng sarili nating part 2 ng Wonderful Nightmare. Yan. So, sana pakinggan nyo tong part 2 natin. Kumbaga, ano lang to, spoiler lang, part 2 ng Wonderful Nightmare. So, yun, bago yan, and shoutout nga pala kay Tol Gerald, napansin tayo. Yeah, napansin tayo. Ayan. Isang karangalan, Tol, ang mapansin mo dito sa social media. Share mo yung post ko. Thank you so much. So, yun, eto, simulan natin. Eto, ginawa ko talaga to para hindi ko makalimutan. So, ganito, yung Wonderful Nightmare Part 2. Part 2 to ha, Part 2. Spoiler lang, imagination lang. Bahala kayo kung mag-agree kayo. Oh, pwede Part 2 ah. So, ito. 15 years later, successful lawyer pa rin si attorney Louis Manuel. Pero hindi siya nag-asawa. Maraming dumating sa buhay niya pero sa tuwing tinatanong siya kung bakit ayaw niyang bumuo ng sariling pamilya, isa lang yung sagot niya. Sabi niya, minsan na ako nagkaroon. Yon, kahit alam niyang hindi naman talaga sa kanya si Jaja, Justin and Julian. So yon, ang senaryo guys, kasali ako. Kasali ako sa part 2. May pangalan ko dito Don. Don na lang babanggitin ko, hindi ko sasabihin na ako. Kumbaga si Don, ganyan si Don, hindi ko sinasabihin na ako. So yon, si Don ganito. Si Don naging naging isang akusado. Ganito, pakinggan niyo ha. Eto, may kaso ako. Kasi ganito nangyari, isang gabi, pinasok ng isang lalaki. Ako na yun ha. Ako na yun. Hindi ko sabihin na ako. Again. Okay. Ulit. Isang gabi, pinasok ng isang lalaki ang bahay ni na Julian. Ang pangalan niya ay Don. Don. Hindi siya professional na magnanakaw. Wala siyang record, wala rin siyang kasabwat. Ang pakay niya lang talaga is yung pera. Kahit magkano lang yung makuha niya. Dahil ilang araw nang may sakit yung nanay niya at wala na silang pambili ng gamot. Habang naghahalongkat si Don sa loob ng bahay, biglang bumukas yung ilaw. Natakot si Julian. Nagkatitigan sila, mata sa mata. Sabi ni Julian, "Hoy, sino ka?" Nagulat si Don. Tumakbo siya papunta sa pinto, pero hinabol siya ni Julian. Nagpang-abot kaming dalawa. Tapos sabi ko, "Bitawan mo ako. Ayokong saktan ka." Tapos sabi ni Julian, "Magnanakaw ka tapos ikaw pa matapang." Medyo comedy si Gerald eh. So yon, sa gitna ng kanilang pag-aagawan, aksidenteng natusok si Julian ng 29, palaksak. Tumigil ang lahat. Nabitawan ni Don yung kutsilyo. Sabi ni Don, hindi ko sinasadya. Bumagsak si Julian, na sobrang takot, tumakbo si Don. Pero nahuli rin siya kinabukasan. Nakaligtas si Julian, pero dahil sa pinsalang natamo niya, nahirapan na siyang maglakad at halos sa bahay na lang siya palagi. Okay, nagigits yung istorya. Tapos yon, dumating yung araw na siyempre nahuli si Don. Naging akusado. Yon, si Jaja ang abogado ni Don, si Jaja. Abogado na si Jaja, yung kapatid ni Justin. And walang pambayad si Don sa abogado. At ang naatasang umawak sa kaso niya, si Jaja Alcantara. Maganda to. Pakinggan nyo. Ang mismong anak ng lalaki na saktan niya, si Jaja nga Alcantara, yung naging attorney. Nang malaman ni Jaja kung sino ang kliyente niya, gusto niyang umatras. Pero sabi ng senior lawyer niya, kung gusto mo maging mahusay na abogado, matuto kang ipagtanggol ang karapatan ng isang tao kahit galit ka sa kanya. Tapos yon, pumunta si Jaja sa kulungan. Umupo siya sa harap ni Don. Hindi niya ito matingnan ng maayos. Sabi ni Jaja, "Alam mo kung sino ako?" Tahimik lang si Don. Tumango lang siya, "Anak po ni Mr. Alcantara." "Yung lalaking sinaksak mo?" "Hindi ko po sinasadya," sabi ni Don. "Lahat naman kayo hindi sinasadya eh." Tumayo si Jaja. Pero bago siya makalis, sabi ni Don, "Attorney, kung gusto niyo akong mabulok dito, maiintindihan ko po." Uminto si Jaja. Sabi ni Don, "Pero bago niyo ako husgahan, puntahan niyo po muna yung nanay ko sa bahay." So yon, at dito na papasok si Attorney Manuel, si Kim Molina, yo. Tapos yon, dahil malubha ang nangyari kay Julian, may tumulong sa pamilya para magsampa at magpatibay ng kaso. Si Attorney Louis Manuel yung pinakamatibay na abogado. Yon, pagpasok ni Attorney Manuel sa courtroom, nakita niya yung abogado ng akusado na si Jaja. Hindi makahinga si Louie, gano'n lang siya. Ang batang minsan niyang hinatid, pinagalitan, inalagaan, minahal na parang sariling anak. Abogado na!
'Di ba? Lumapit si Jaja, sabi niya, "Attorney Manuel, okey lang po kayo?" Hindi makasagot si Attorney Manuel, eh. Ngumiti si Attorney Manuel. Sabi niya, "Oo, ang laki mo na kasi." Tapos napakunot ng noo si Jaja. "Hmm? Excuse me?" Sabi ni Attorney Manuel, "I mean, ang laki na ng pangalan mo sa ano, sa profession." Ngumiti si Jaja. Pero mula noon napansin niyang kakaiba si Louie. Tapos alam nito ang paborito niyang pagkain, eh nagbabanding sila, nag-uusap-usap. Alam niya ang paboritong pagkain ni Jaja. Alam nito kung paano siya magalit at minsan bago magsimula ang hearing. Sabi ni Attorney Manuel, "Jaja, huwag kang magkape nang walang laman ng tiyan." Natigilan si Jaja. Tapos tinanong niya, "Paano niyo alam na Jaja tawag sa akin sa bahay?" Tapos tahimik lang si Attorney Manuel. Yun, next scene. Next scene na naman tayo. Tapos dito na, si Don tapos si Attorney Manuel ang mag-uusap. Maghaharap. So yun, sa courtroom, walang awa si Attorney Manuel kay Don. Para kay Louie, simple lang ang kaso. Pumasok siya sa bahay, nagnakaw siya at nasaktan niya si Julian. Tumayo si Louie. Si Attorney Manuel. Sabi ni Attorney Manuel, "Hindi dahilan ng kahirapan para manakit ang tao." Napatingin si Don sa kanya. "Alam ko po. Kung alam mo bakit mo ginawa, kasi desperado po ako. Lahat ng kriminal may dahilan." Biglang napangiti ng mapait si Don. Siyempre, may dahilan talaga siya eh. May reason siya bakit niya nagawa yon. Sabi ni Don, "Madali pong sabihin yan kapag may pera ka." Yun, tahimik yung courtroom. Tapos sabi ni Attorney Manuel, "Hindi mo ako kilala." Sabi ni Don, "Hindi nga. Hindi kita kilala." Tumayo si Don. Tapos yun, pero sabi ni Don, "Pero alam ko ang pakiramdam na wala ka ng ibang iniisip kundi yung nanay mo." Natigilan si Attorney Louie. Sabi ni Don, "Alam ko, mali ako. Alam kong may nasaktan akong tao." Napapaiyak na si Don. "Pero kung babalik ako sa gabing yon at sasabihin sa akin na kailangan kong magnakaw para mabuhay ang nanay ko," huminga siya ng malalim, guys. "Baka gawin ko ulit." Ganun yung sinabi niya. Tapos galit na tumingin si Attorney Louie. "Hindi mo pwedeng gawing dahilan ng nanay mo sa lahat ng ginagawa mo." At doon sumigaw si Don. Sumigaw. Sabi niya, alam mo ang pakiramdam ng mawalan ng nanay." Tumahimik yung buong courtroom. Naninga si Louie. Pati si Jaja napatingin sa kanya. Yung parang alam mo yung parang may connection, nagko-connect yung yung mga feelings nila. Tapos sabi niya, napatingin si Jaja kay Don, tsaka kay Attorney. Tapos sabi ni Don, "Hindi ko alam ang kwento mo, Attorney, pero nakikita ko sa mga mata mo. Alam mong masakit. Kaya wag mong sabihin sa akin kung hanggang saan lang dapat ang kaya kong gawin para sa nanay ko." Hindi nakasagot si Attorney Manuel. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naalala niya ang sarili niyang ina. At naalala niya rin sina Jaja at Justine. Mga batang minsan din natakot mawalan ng nanay. Siyempre, tigilan siya, na-realize niya eh. Tapos yon, next scene na naman tayo, pinuntahan ni Jaja yung nanay ni Don. Dahil sa sinabi ni Don, pinuntahan talaga ni Jaja. Siyempre, bago mo kahusgan, attorney, puntahan mo yung nanay ko sa bahay. So yon, maliit lang yung bahay, sira ang bubong, at sa isang sulok nakahiga ang nanay ni Don. Mahinang mahina. Sa tabi ng kama may mga reseta at bote ng gamot. May nakita si Jaja na notebook. Nakasulat lahat ng utang ni Don, pati bawat perang kinikita niya. At sa pinakahuling pahina, sabi doon, may doon, parang quote, "Kahit ako na lang wag kumain basta mabili gamot ni mama." Diba? Nakaiyak. Umiyak si Jaja nung nakita niya yung nakasulat. Hindi dahil naniniwala siyang inosente si Don. Kasi alam niyang guilty siya. Pero ngayon naintindihan na niya kung bakit muling anong tawag dito? Kung bakit muli niyang naramdaman, muling naantig yung puso at damdamin ni Jaja. So yon, dito naman sa next scene natin, yung muling pagkikita ni Attorney Manuel tsaka ni Julian. Dahil sa kaso, kailangan puntahan ni Attorney Manuel si Julian sa bahay. Pagbukas ng pinto, nakita niya ito, mas matanda, may uban, nakaalalay sa tungkod, pero pareho pa rin ang muka. Pareho pa rin ang ngiti. Sabi ni Julian, "Attorney Manuel?" Hindi nakapagsalita si Attorney Manuel. "Okay lang po kayo?" Ngumiti si Louie habang pinipigilan ng luha. Naiyak na siya kasi naalala niya na dati niyang nakapiling yun eh. Sabi ni Attorney Manuel, "Oo, parang nakita niyong multo ah," sabi ni Julian. May lang natawa si Attorney Manuel. "Hindi." Tumingin siya kay Julian. "Parang nakita ko lang ulit yung tahanan ko." Nag-isip si Julian. Pero biglang bumigat ang pakiramdam niya. Kasi sabi ni Julian, "Ang weird." Ano? "Parang kilala kita." Oh, di ba? Patas yun. Next scene na naman tayo.
Tapos dito na, magbo-boom na dito si Jaja. Habang tumatagal ang kaso, mas marami pang nalalaman si Jaja tungkol kay Attorney Louie. Hanggang isang araw, basta isang araw napansin niya, parang, yung parang sinabi ni attorney na, pinaglihi ka ba sa OA? Naalala niyo yun, yung sa part 1, ano, yung, anong tawag dito, yung, yung nagluto ng pagkain si, ano, si Attorney Manuel, si Jane, oh, yun. Parang pinaglihi ka sa OA, yung ganon. Tapos yun, ah, anong tawag dito, mas marami pang nalalaman si Jaja tungkol kay Louie. Hanggang isang araw hindi niya na kinaya. Sabi ni Jaja, sino ka ba? Tahimik lang si Attorney Manuel. Alam mo paborito kong pagkain. Alam mo kung paano ako magalit. Alam mong Jaja tawag sa akin ng pamilya ko. Umiyak na si Jaja. Bakit parang kilala mo ako? Umiyak si Louie, si Attorney Manuel. Kasi minsan, gumano na si Attorney Manuel. Kasi minsan, minahal kita na parang anak. Yun. Tapos yun, dahil sa lahat ng nangyari, nagalungkat si Jaja. Ito na yung scene na makikita yung diary ni Jane, na diary ng totoong mama ni Jaja. So yun, dahil sa lahat ng nangyari, nahalongkat si Jaja yung mga lumang gamit ng mama niyang si Jane. May nakita siyang diary at may nakasulat bago ang mga pangyayari sa part 1. Yung sa part 1. Kung may pagkakataong may ibang taong mabuhay bilang ako, sana mahalin niya ang pamilya ko gaya ng pagmamahal ko sa kanila. Doon nagsimulang mabuo ang lahat. Ang pinakaano nito guys, ang petsang, anong tawag dito? Ang petsa ng aksidente ni Attorney Manuel at ang araw na biglang nagbago ang ugali ng mama niya, kasi syempre iba na yun eh. Si Attorney Manuel na yung nakasanib doon eh. Yun. Ang mga bagay na alam ni Louie at ang mga malaking katotohanan, hindi pala random kung bakit si Jean ang pinapili para kay Louie. Si Louie si Attorney Manuel. At habang nabubuhay si Louie bilang Jane, nanonood ang tunay na Jane sa langit, nanonood. Nakita niya kung paano minahal ni Luisa sina Jaja at Jane, at Justin. Nakita niya kung paano nito minahal ang pamilyang hindi naman talaga sa kanya. At bago tuluyang umalis si Jane, humiling siya, kapag handa na sila, hayaan niya silang magkita. Di ba ang lalim? Tapos yon, dito na tayo sa hearing na. Last hearing na. Sa huling hearing, tumayo si Don, hindi na siya nakikipaglaban para makalaya. Ito yung nakakaiyak na part, guys. Kaya sana gusto ko. Yeah. Sana ako yung gumanap. Gusto ko ako yung gumanap. Kumbaga random people eh. Random people. Random people ako na akusado. Talagang pag ako nakuha talaga dito na magiging ano ato kliyente ni Jaja, gagalingan ko, boss. Tapos yun, sabi ni Don, guilty po ako. Naggulat yung attorney niya, si Jaja. Pumasok ako sa bahay, nagnakaw ako, at dahil sa akin, nasaktan ko si Mr. Alcantara. Tumingin siya kay Julian. Pagtingin niya kay Julian, yun, maluha-luha na siya. Sabi niya, anong tawag dito? Hindi ko hinihingi na patawarin niyo po ako. Tumingin siya kay Jaja. Attorney, salamat. At huli, kay Attorney Manuel. Tama ka. Tahimik lang si Attorney Manuel eh. Tama ka, hindi dahilan ng pagmamahal para gumawa ng mali. Yun, umiyak na ako. Umiyak na si Don. Pero sana kapag lumabas ako balang araw, buhay pa si Mama. Di ba? Ang sakit noon. Talagang, promise, kaya ko yan dalhin, yung role na yan. Tahimik ang courtroom at doon tuluyang umiyak si Louie dahil naintindihan niya na ang kasong akala niya ay tungkol sa isang magnanakaw ay tungkol pala sa isang anak na takot mawalan ng nanay katulad niya. So ang ending, lumipas ang ilang taon, nakalaya si Don matapos pagsilbihan ng kanyang sentensya. Paglabas niya ng kulungan, walang sumundo sa kanya. Tahimik siya naglakad palabas, yun, nakalabas na siya eh. Hanggang may humintong sasakyan, bumaba si Jaja, tsaka si Attorney Manuel, nakasunod. Tapos, at sa loob ng sasakyan, si Julian, sabi ni Julian, hoy! Patigilan si Don eh. Hindi pa kita napapatawad, yumuko lang si Don. Pero sumakay ka na, ang init. 'Di ba? Naka-comedy pa, 'di ba? Sumakay ka na, ang init, napatawa si Don habang umiiyak. Sa bahay, sabay-sabay silang kumain. Bigla nagsalita si Julian. Alam mo, attorney, ang weird talaga. Sabi ni Attorney Manuel, ano naman? Kapag nandito ka, tumingin si Julian kina Jaja, Justin, yun. Parang kompleto ulit yung bahay. Yun, tahimik lang. Ito yung pinaka-ending, guys. Tahimik lang si Attorney Manuel. Tumingin siya sa bintana. Sa reflection, saglit niyang nakita si Jane. Nakangiti. Nakangiti lang eh. Tapos yon, may ilang sinabi ni Louie. Yung parang sa bibig lang na,
Salamat, Jane. Tapos nakangiti at bago mawala ang reflection ni Jane, tumingin ito kay Don. Ngumiti. Dahil kung hindi dahil sa kasalanan ng isang desperadong anak, hindi sila muling magtatagpo. Hindi muling nagtagpo ang isang pamilyang minsan ang pinaghiwalay ng langit. Oh, di ba? Yun. Minsan, ang pinakamasakit natin pagkakamali ang siya nagdadala sa atin pabalik sa mga taong dapat natin matagpuan. So, yun, di ba? Kung papakinggan ng mabuti yung kwento ko, di ba? Medyo may connect siya eh. May connect siya doon sa sa part 1 eh. Di ba? Naging abogado si Jaja, tapos naging magkalaban yung dalawang mag-abogado, tapos yun, may pinaglalaban tapos may pinaglalaban din si Jaja. Tapos at the end, parang nag-play bargain ata yung Don. Tapos yun, na nagkapatawaran. Oh, 'di ba ang ganda? Ang ganda. Tapos yung ending, parang wala ng part 2. Kasi salamat Jane. Nagpasalamat siya kay Jane eh. 'Di ba yung reflection doon sa bintana? Gets nyo? Oh, 'di ba okay yung ganon? Oh, mas okay yung ganon. Oh, kaya sana ako yung gumana. Oy, walang masamang mangarap ah. Ay, alam mo, kung akong gaganap, talagang mag-i-stand out ako dito sa role na to. Ako yung akusado, tingnan mo yung itsura, parang kawatan, no? O, di ba, parang kawatan. Ako yung akusado, tapos, men, promise, may ilalabas ko yung emosyon na hinahanap ng director dyan. Makukuha ko, may ibibigay ko, may ilalabas ko. Buong buo, may suntok. Walang peking luha, walang peking luha. Kahit wala ng talent fee, exposure na lang. Kahit walang talent fee, exposure. Kung ayaw nyo ng exposure, tapos walang talent fee, ayaw nyo pa ng exposure, i-blurred nyo na lang yung mukha ko. Basta promise, wala lang. Okay na, erase na natin. Pangarap ko lang yon. Ginawan ko lang ng kwento ng part 2. Tapos may ending na, wala ng part 3 kasi nakita na sila sa reflection eh. Salamat Jane. Diba? Tapos dahil sa akin, nagkatagpo ulit yung mga dating magkakasamang naging isang pamilya na pinaghiwalay ng langit. So yun, sana nagustuhan niyo yung kwento. Bye-bye! Don't forget to follow if you like the story.